Mayroon talagang mga magulang na hindi patas ang pagtrato sa mga anak. Hindi maiiwasan na kung minsan ay mayroon silang favoritism. Bilang anak, masakit ito para sa atin lalo na kapag ikaw yung laging hindi napipili at hindi paborito. Pero paano kung sa pagkakataon na ito, hindi ka man ang paborito pero ikaw naman ang pinili? Ang masama nga lang, pinili ka na maging sakripisyo para sa kaligayahan ng kapatid mo, kapalit ng kalayaan mo. Ito ang masakit na naging katotohanan sa buhay ni Yangtze, minabuti na nga niyang lumayo sa pamilya niyang hindi siya itinuring na pamilya. Pero ng oras ng kagipitan siya ang ginawang sangkalan. Kinailangan ng dalaga na magpakasal sa anak ng emperor at ito ay ang Prinsipe Yaoming. Walang nagawa si Yangtze sa gusto ng kanyang magulang, at kahit na imbes na ang kanyang nakababatang kapatid siya ang pinili ng mga ito na ipakasal sa prinsipe upang hindi mahirapan ang kanyang kapatid. At sa kasal na ito mababago ang pag-ikot ng mundo ng dalaga, lalo pa at ayaw sa kanya ng kanyang napang asawa. Papasok siya sa isang sitwasyon na hindi niya gusto, isang panibagong buhay na kanyang haharapin maging payapa lamang ang pamilya niya at maging masaya. Kahit na ang sarili niyang kalayaan ang kapalit. Ngayong araw na ito nakatakdang pumasok si Yangtze sa palasyo upang pakasalan ang prinsipe. Lahat ng ito ay suggestion ng kanyang ina na ayaw ipakasal ang kanyang kapatid sa prinsipe, alam kasi nila na mahihirapan ito dahil sa alitan sa pagitan ng dalawang pamilya. Sumilip si Yangtze sa bintana ng kanyang karwahe, ngunit pinagalitan lamang siya ng kanyang alalay ngayon. Mahigpit kasing ipinagbabawal ang pag-angat ng belo ng ikakasal sa kanilang tradisyon. Ang ating bida ay pagod at antok na, pero kailangan niya pang antayin ang prinsipe. Takot na takot si Yangtze dahil hindi niya alam kung papaano haharapin ang binata, kung kaya nagtago siya sa ilalim ng lamesa. Nang pumasok ang malamig na Prinsipe Yaoming ay masasakit na salita lamang ang binitiwan nito. Mabuti na lamang at nakatago ang dalaga, hindi niya nakita ang mukha nito. Sinabi din ng prinsipe na kailanman ay hindi niya magugustuhan ang dalaga, at inutos sa kanyang mga tauhan na palayasin siya sa silid at ilipat sa isang abandonadong pavilion sa loob ng palasyo. Nagulat naman ang mga tauhan ng parang baliw na nagsasayaw ang dalaga, pakiramdam kasi niya ay free na siya dahil hindi na niya kailangan makipagplastikan pa sa prinsipe. Nagpunta na si Yangtze sa kanyang panibagong tutuluyan, ngunit nagulat siya sa itsura nito. Mababakasan na ang lugar na ito ay matagal nang hindi tinitirhan dahil sa kalat, dumi at halos sira-sirang bahagi nito. Kahit na ganitong pangmamaliit at pang-aapi na ang ginawa sa kanya ng prinsipe ay naging positive lang ang ating bida. Pinalabas niya ang kanyang alagang multo na si Mochi upang tulungan siya na maglinis at mag-ayos sa bahay na ito. Ang pagkakaroon ng kakayahan ni Yangtze na makita ang mga elemento ay isa sa mga dahilan kung bakit siya itinakwil ng kanyang pamilya, at mas pinili niyang mamuhay sa kagubatan. At ngayon si Mochi ay isa sa mga elemento na kanyang naging kaibigan na at kasakasama. Kung kaya sobrang close silang dalawa. Nakaramdam na ng gutom si Yangtze dahil maghapon siyang pagod tapos naglinis at nag-ayos pa sila. Nagsuot siya ng ninja outfit at maingat na nagtatalon sa mga bubong upang hanapin kung nasaan ang kusina para makakuha ng pagkain. Nasa gitna siya ng pagmamasid nang mahuli siya ng isang lalaki na nagpakilalang Imperial Guard. Sinubukan siyang hulihin nito ngunit nakaiwas siya maging sa mga pag-atake ng binata. Naglaban ang dalawa sa ilalim ng buwan sa mga bubong. Pareha silang magaling sa martial arts. Pero napansin ni Yangtze ang body build ng binata kung kaya napagtanto niya na hindi ito Imperial Guard lalo pa at hindi ito naka-uniforme. Tinawag ni Yangtze si Mochi ngunit wala ito sa kanyang likuran. Nalock na siya ng binata nakaharap kung kaya't no choice siya at maglabas ng smoke bomb upang makatakas. Mabilis na tumakbo palayo ang dalaga upang makatakas sa binata. Habang ang lalaki naman ay nilapitan ng kanyang mga tauhan. Dahil ang katotohanan ay siya ang Prinsipe Yaoming. Kinabukasan ay di malaman ni Yangtze kung ano ang kanyang gagawin dahil isang araw pa lang siya sa palasyo ay puro nakamalasan ang nangyayari sa kanya. Habang naglalaro sa swing ay may isang binata ang lumapit sa kanya. Nagulat ang dalaga kung kaya mas pinili na lamang niya umalis at inialok ang swing sa binata. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng binata na umalis. Nagpakilala ito bilang Zemo, tinanong siya ng binata kung ano ang pangalan niya ngunit hindi niya ito sinabi at umalis. Ngunit sadyang may pagkamakulat itong si Zemo at sinundan siya pinipilit kung ano ang pangalan niya. Kung kaya binalibag niya ito at sinabi na Lola ang pangalan niya. Si Zemo ay nakababatang kapatid ni Prince Yaoming,
Pinuntahan niya ang kapatid na naliligo at ikinwento ang pagbalibag sa kanya ni Yangtze na inakala niyang isang alalay ng palasyo. Kinulit niya ng kinulit ang kanyang kuya, hanggang sa umalis na ito sa bathtub. Bago umalis si Prinsipe Yao Ming ay ipinaalala niya dito ang kanyang inutos na investigasyon sa pamilya ni Yangtze. Nais ng prinsipe na ubusin ang angkan ng ating bida, dahil sa alitan ng dalawang pamilya. Sa kabilang banda, nagro-roam around si Yangtze nang marinig niya ang isang boses. Nagpatuloy siya sa pagbibigkas ng tula na sinasabayan ng boses. At nang finally nakita na niya kung kanino galing ang boses, ito ay mula pala sa isang kabayo. Kinomfort ng ating bida ang kabayong malungkot dahil sa hindi na siya sinasakyan ng prinsipe. Sinabi naman ni Yangtze na kinaiinisan niya din ang Prinsipe Yao Ming, dahil para sa kanya masama ang ugali nito. Nagkwentuhan sila ng kabayo at pinangalanan niya itong Juliet. Sumakay ang ating bida sa kabayo, nang may lumapit na isang panibagong binata na naman sa kanya. Sinabi ng lalaki na sa kanya ang kabayo, ngunit binulungan siya ng kabayo na hindi ito ang kanyang amo. Kung kaya sinubok ng ating bida ang lalaki na nasa kanyang harapan na patunayan na siya ang amo nito. Hindi hinayaan ng kabayo na sumakay ang binata sa kanya, at tumakbo pa ito palayo sa kanya. Walang nagawa ang lalaki kung hindi umiyak na tinawanan naman ni Yangtze. May isang kakaibang elemento ang pumasok sa bahay ni Yangtze. Sinubukan silang takutin nito, ngunit hindi sila nagpatinag ni Mochi at ito pa ang natakot sa kanila, lalo pa nang sinapak ito ng ating bida. Dahil mababang klase ito ng multo ay ginawa nila itong utusan. Inuna na nila ang pagpapakuha dito ng pagkain. Nagising ang ating bida mula sa isang masamang panaginip. Napanaginipan niya ang dalawa nilang kasambahay na pinahirapan ng kanyang ina, at pinaiwan sa bahay nila noong lumayas siya. Kinomfort siya ng dalawang multo, labis-labis ang lungkot ng ating bida dahil pakiramdam niya ay totoo ang nasa kanyang panaginip. Nag-think positive na lamang siya gaya ng sinasabi ng dalawang multo na kanyang kasama. Para malibang ay lumabas si Yangtze, nagpunta siya sa market. Mayroon siyang nakita na nagtitinda ng isang kaldero na pwede daw gamitin sa self-defense, namangha naman siya at binili ito. Sunod naman siyang pumunta sa isang paraffle at bumunot sa loob ng kahon na ang laman daw ay anti-thief item. Maging ang isang manok na every 3 seconds daw nangangitlog ay agad niyang binili. Enjoy naman siya sa ginagawa niyang pagro-roam around. Sakay naman ng isang sasakyang panglaot ang prinsipe kasama ang kanyang mga kapatid. Pinag-uusapan nila ang ama ni Yangtze na malaki ang galit ng prinsipe dahil sa mga kalokohan na ginagawa nito na nakakaapekto sa kanilang bayan. Labis-labis ang galit din ng prinsipe sa ama ng ating bida dahil ito ang may kasalanan kung bakit namatay ang kanilang general na sobrang close sa kanya. Papadaong na ang sasakyan nila, nang mapansin ni Zemo ang kaguluhan banda doon. Ang kaguluhan na ito ay dahil sa pagtulong ni Yangtze sa isang dalaga na dinukutan. Napansin ng prinsipe ang smoke bomb na pinakawalan ng ating bida para sa mandurukot. Dahil dito ay agad siyang nagpunta sa kinaroroonan ng dalaga. Mabilis niyang kinwestiyon ang ating bida, nang mapansin naman siya ni Yangtze ay agad siyang hinila nito upang ibalibag. Mabuti na lamang at mabilis siyang kumilos, kung kaya hindi siya lumagapak. Kinwestiyon niya ang ating bida kung saan nito nakuha ang kanyang smoke bomb. Sinampal lang siya ng dalaga na nag-trigger naman sa prinsipe na sakalin siya. Mabuti na lamang at dumating ang dalaga na tinulungan ng ating bida, at nagkataon naman na kilala ito ng prinsipe. Ipinaliwanag ng babae sa prinsipe na tinutulungan lamang siya ng dalaga mula sa isang mandurukot. Kinuha na ni Yangtze ang pagkakataon para makalayo sa mga ito at tumakbo na. Na-realize niya na ang lalaking sumakal sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Pagod at hingal na huminto sa isang gubat ang ating bida. Inis na inis siya kay Mochi dahil hindi siya tinulungan nito. Nagpaliwanag naman ang multo na wala siyang lakas para lumaban at hindi niya alam kung bakit. Sinigundahan naman ito ng isa pang multo na si Sesame, at sinabi na ganon din ang nararamdaman niya kapag napapalapit sa bahay ng Prinsipe Yao Ming. Si Prinsipe Yao Ming ay iniisip ng mabuti ang tungkol sa smoke bomb, na-realize niya na isa itong weapon mula sa kalaban nilang bayan. Ipinag-utos niya kaagad na i-lockdown ang syudad at hanapin ang tumulong sa babae na walang iba kundi si Yangtze. Agad naman siyang pinigilan ni Zemo sa kanyang ipinag-utos. Ipinaalala sa kanya ng kapatid na dapat silang mag-ingat upang hindi makatunog ang kanilang kalaban sa mga hakbang na kanilang ginagawa. Kung kaya pinalampas niya na lamang ito.
Nagpatuloy naman ang ating bida sa paglalakad-lakad, inis na inis siya dahil lagi na lamang may kamalasan na nangyayari sa kanya dahil kay Prinsipe Yao Ming. Habang naglalakad-lakad ay napansin niya ang isang lalaki na tumalsik palabas sa isang restaurant. Nang makita siya ng isang babae ay napagkamalan pa nga siya nito na isang gwapong lalaki, dahil sa kanyang suot. Ang may-ari ng restaurant na pinagkamalan ang ating bida bilang lalaki ay inalok siya ng masasarap na pagkain sa loob ng restaurant. Kinukulit siya ng babae, mabuti na lamang at dumating ang isang tauhan nito at sinabi na mayroong nanggugulo sa labas. Agad na pinuntahan ng may-ari ang nanggugulo, hinaras ng lalaki ang may-ari kung kaya nakatikim siya dito ng lumalagitik na sampal. Ang ating bida naman ay lumabas na sa silid na kinaroroonan niya dahil naubos na niya ang inihandang pagkain sa kanya. Narinig niya ang sigaw ng may-ari at agad na winasak ang pintuan ng silid na kinaroroonan nito. Galit naman ang makulit na lalaki dahil sinabi ni Yang Xi na umalis na siya sa lugar at magpapamasahe pa siya sa dalaga. Agad na sinugod ng lalaki ang ating bida, ngunit isang sampal lang ang katapat nito. Ang tauhan naman ng lalaki ay nagbato ng kanay sa dalawang babae, maging ito nga ay nilabanan din ng ating bida. Ang lalaki na kaharap ngayon ni Yang Xi ay malakas at mabilis, mababakasan din na maalam ito sa martial arts gaya niya. Dahil alam niyang tatagal ang laban ay ginuyo niya ito at tumakbo siya papalayo, hinabol naman siya ng mga kanay knife nito. Tinamaan siya sa buhok at naputol ang kanyang tali. At nang babagsak na siya ay biglang dating ng kanyang asawang prinsipe na sinalo siya. Nagkatitigan ang mag-asawa, hindi naman inaasahan ng ating bida na siya ang sasalo dito. Matapos siyang mailapag ng prinsipe ay agad na lumapit sa kanya si Zemo na nakilala siya. Di naman niya malaman ang magiging reaksyon ng pag-agawan na siya ng magkapatid. Lalayo na sana siya sa mga ito nang ang lalaking nakaaway siya ay bigla siyang inakbayan, agad naman niya itong pinatikim na suntok. Nagulat naman ang ating bida, dahil kapatid din pala ng kanyang asawa ang binata na ito. Bumalik na sila sa palasyo, at sa sobrang stress ni Yang Xi ay ibinabad niya ang kanyang sarili sa bathtub. Matapos niyang maligo ay dumating naman si Zemo, at nilandi-landi na naman siya nito. Mabuti na lamang at may eunuch na dumating. Ngunit mayroong nagpasabog ng smoke bomb sa kanya at nawalan siya ng malay. Kinuha siya ng hindi kilalang lalaki at dinala sa isang silid.